Good day everyone! Ako nga pala si Teacher Raymond at welcome sa bago nating video tutorial. Ito ay ang How to Add and Subtract Binary Numbers. Simulan natin sa addition of binary. Sa addition of binary, may gagamitin tayong formula. Ito ay ang mga sumusunod. 0 plus 0 equal to 0, 1 plus 0 equal to 1, 0 plus 1 equal to 1, at 1 plus 1 equal to 0 with carry 1. Sa binary, wala tayong makikitang sagot na 2. So, ginagamit lang natin ang 2 bilang base para i-indicate na ang ginagamit nating number ay nasa binary. Halimbawa, 1, 1, 0 base 2 plus 1, 1 base 2. Solution. So, 0 plus 1 equal to 1. So, ilalagay natin ay 1 base 2. 1 plus 1 equal to 0, carry 1. So, ilalagay natin ngayon ang 0, maglalagay tayo ng carry 1 doon sa kasunod na number. So, ginamit kong red ang carry 1 para ma-emphasize natin na nag-carry over tayo ng number. So, we have 1 plus 1 equal to 0. With carry 1, write down 0. Ipakita natin ang carry 1. Since wala na tayong i-add sa carry 1, ibababa na lang natin ito. Which means 1 equal to 1. So, babasahin natin to mula sa baba pataas. Therefore, 1, 0, 0, 1 base 2 will be our answer. Another example. So, we have 1, 1, 1 base 2 plus 1, 1 base 2. So, we have the solution. 1 plus 1 equal to 0 with carry over 1. Ilalagay natin yung 0 base 2 and then ipapakita natin yung paglalagay ng carry 1 sa susunod na number natin. So, meron na tayong tatlong 1. So, therefore, we have 1 plus 1 plus 1 equal to 1. Tatandaan natin, kapag meron tayong tatlong 1, ang sagot ay 1 at magki-carry over tayo ng 1 sa susunod na number. So, therefore, ang sagot natin ay 1 sa baba, then isang 1 doon sa taas. Again, 1 plus 1 equal to 0 with carry 1. Write down 0. Ipakita natin ang carry 1. And then, wala naman tayong i-add dun sa carry 1 natin. Therefore, 1 equal to 1 or bring down 1. So, again, babasahin natin to mula sa baba pataas. Therefore, our answer will be 1, 0, 1, 0 base 2 as our final answer. Another example. So, we have 1, 1, 1 base 2 plus 1, 1 base 2 plus 1, 0 base 2. So, mapapansin natin na may tatlong rows na tayo. Kanina, puro dalawa. This time, we need to add 3 rows of binary digits. Solution will be 1 plus 1 equal to 0. Yung 0 natin na yan, kung i-add natin doon sa natitirang 0, this one, it will give us also the answer of 0. But, yung 1 plus 1 natin, meron tayong carry 1. So, therefore, ilalagay natin 0 base 2, carry over 1. Next, 1 plus 1. 1 plus 1 equal to 0 with carry 1. So, ilalagay na natin yung carry 1 doon sa susunod na number natin. Again, that is 1 plus 1, yung carry 1 at yung given na 1. Next, another set of 1 plus 1 equal to 0 carry 1. So, therefore, another carry over 1 doon sa susundan na number. Tatandaan natin na kapag 4 ang 1, may dalawang beses tayong maglalagay ng carry 1. At ang magiging sagot niya ay 0. Therefore, ilalagay natin ngayon ang 0 as our answer and then proceed tayo ulit sa addition which is 1 plus 1 plus 1
equal to or equal to 1. Because kapag tatlong 1, automatic ang sagot natin ay 1, then may carry over tayong isa. So, ilalagay natin sa baba ay 1, then ipakita natin yung carry 1. So, bring down 1 or 1 equal to 1, ilagay natin ngayon yung 1. So, babasahin natin to mula sa baba pataas. Therefore, the answer is 1100 base 2. Okay. Nakita na natin kung paano ina-add ang binary. Let's proceed with subtraction of binary. Kung may formula tayong sinundan sa addition of binary, ganun din ang gagawin natin sa ating subtraction of binary. So, the following formula will be or can be used. 0 minus 0 equal to 0. 1 minus 1 equal to 0. 1 minus 0 equal to 1. 0 minus 1 equal to 0 with borrow 1. So, walang negative 1 doon sa ating binary for initial performing subtraction. So, therefore, kapag negative 1 ang magiging result, automatic ang ilalagay nating sagot ay 0 with borrow 1. Okay, example. 1, 0, 0, 1 base 2 minus 1, 1 base 2. So, ang 1 minus 1 equal to 0 base 2. So, ang 0 minus 1, hindi natin pwedeng i-minus because dun sa formula natin, dapat manghihiram tayo ng 1 sa susundan number. But since ang susundan niyang number ay 0, wala siyang mahihiram dito. Pero, etong 0 na to, pwedeng manghiram doon sa katabi niyang 1. So, ano ang mangyayari? 1 become 0, and then yung 0 magiging 2. Since naging 2 na yung 0, pwede nang manghiram yung 0 na ito sa katabi niya. Therefore, yung 2 magiging 1, and then yung last 0 magiging 2. So, let's proceed with subtraction. 2 minus 1 is 1. 1 minus mo sa wala, therefore, bring down 1. Hindi na natin kailangang i-bring down yung 0 dito dahil wala na siyang value pagdating sa positional ng ating binary. Therefore, the answer will be 110 base 2. Okay, another example. 1, 0, 1, 0 base 2 minus 1, 1, 1 base 2. 0 minus 1, hindi pwede. Pero eto si 0, manghihiram siya ng 1 dito sa katabi niyang 1. Kaya si 1, magiging 0, and then 0 magiging 2. Tatandaan natin na kapag nanghihiram tayo sa binary, ang katumbas ng isa na hinihiram natin ay 2. So, siguro iisipin nyo, wala na, ang sabi sa tutorial ay walang 2 sa binary. Walang final answer na 2 pagdating sa binary. Kagaya ng sinabi ko, ang highest number niya ay 1. Pero, pagdating sa borrowing, ang equivalent ng number natin na 1 ay naka-base sa kung anong base yung ginagamit natin. Kagaya niyan, base 2 tayo. So therefore, ang 1 kapag hiniram mo, magiging equivalent sa 2. Kung nasa base 10 ka, since ang base mo ay 10, pag nanghiram ka ng 1 sa base 10, ang equivalent ng hiniram mo ay 10. Okay, let's proceed. So 2 minus 1 is 1, base 2. 0 minus 1, hindi pwede. So, ito, manghihiram siya dito sa 0 na to. Since ito si 0, wala siyang ipapahiram dito sa 0 natin, at malapit naman siya dun sa 1, siya lang ang may kakayahang manghiram ng value ng 1 sa katabi niya. This become, yung 1 natin magiging 0, at yung 0 magiging 2. Pwede nang manghiram ng 1 si 0. Therefore, yung 2 magiging 1, and then si 0 magiging 2. So, let's proceed with the subtraction. 2 minus 1 is 1. 1 minus 1, 0. Bring down 0. No need to add or write the 0 because insignificant na siya. So, therefore, ang final answer natin will be 11 base 2
in subtracting the given binary. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel for more video tutorials.